Nung nakaraang Sabado ay ating pong tinalakay patungkol sa iglesia. At napag-alaman natin mula sa Biblia na kapag sinabing iglesia, ito po ay hindi lamang po isang building. Ito po ay binubuo din ng mga taong nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Kristo. At sila po ay tinawag na katawan ni Kristo. At sila po ay naging kabahagi ng head. Ang head po ay walang iba kundi si Kristo at sila ay tinawag na katawan ni Kristo o the body of Christ. At ngayon po, ang salitang ek nga po ay pinag-aralan natin na ito ay yung salitang ecclesia ay nahati sa dalawang salita na ek, yung out, at yung kaleo, to call out, no? Inilabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay pag-uusapan naman natin ngayon yung tinatawag na church, yung progress. Nung nakaraang Sabado, yung church, yung people. Ngayon naman po ay yung church at yung progreso, yung progress. At pag binasa po natin yan sa mga gawa, Kapitulo 2, meron kayong Bible, ay babasahin po natin. Acts chapter 2, verse 29 hanggang 47. Acts chapter 2, verse 29 hanggang 47. Kaya kung meron po kayong Bible, pwede nyo po akong sabayan. Basahin po ninyo sa inyong mga mata at babasahin ko po ang mga talata. Acts chapter 2, verse 29. Ayan, hanggang 47. Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, hayaan ninyong ako ay makapagsalita ng malaya patungkol sa ating dakilang ninunong si David. Siya ay namatay at inilibing hanggang sa araw na ito at ang kanyang libingan ay narito sa atin. Siya nga ay isang propeta at alam niya ang sinumpaang pangako ng Diyos sa kanya. Ipinangako sa kanya na mula sa mga bunga ng kanyang katawan, ayon sa laman ay ititindig niya ang Mesiyas upang iluklok sa kanyang trono. Dahil nakita na niya ito ng una pa man na nagsalita siya patungkol sa pagkabuhay muli ng Mesiyas. Sinabi niya na ang kanyang kaluluwa ay hindi pinabayaan sa Hades, ni makikita ng kabulukan ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay mga saksi. Siya itinaas upang mapa sa kanyang kamay ang Diyos sa pagtanggap niya mula sa Ama ng pangako ng banal na Espiritu. Ito ngayon ay ninyong nakikita at naririnig ay kanyang ibinuhos. Ito ay sapagkat si David nga ay hindi umakyat sa langit, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang bahagi. Sa kanang bahagi ko, maupo ka riyan hanggang sa ang mga kaaway mo ay mailagay ko sa ilalim ng iyong mga paa tulad ng isang tuntungan. Alamin ngang may katiyakan ng lahat ng sambahayan ni Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na Panginoong Mesiyas. Nang marinig nga nila ito, nabagbag ang kanilang mga puso. Sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo patungkol sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Ito ay sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoong Diyos. Siya ay nagpatotoo at nangaral pa sa kanila sa pamamagitan ng marami pang ibang mga salita. Sinabi niya sa kanila, iligtas nyo ang inyong mga sarili sa likong lahing ito. Kaya ang mga tumanggap sa kanyang salita na may kasiyahan ay nabautismuhan, at ang araw na yon ay nagdagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Ayan. Tapos ay 42, sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol sa pakikipag-isa, sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Nagkaroon ng takot sa bawat kaluluwa at marami mga kamangamangang gawa at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahagian sa lahat ng bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian
na tinatangkilik at ipinamahagi sa sinumang may mga pangangailangan. Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na magkakaisa. Sila ay nagputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tinanggap ng pagkain ng may kasiyahan sa kahababaang loob. Sila ay nagpuri sa Diyos, kinaluguran ng lahat ng mga tao, idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Ang mga talatang nabanggit sa Biblia na binasa po natin, ito po yung progreso ng iglesia. Ibig sabihin po, ang iglesia po, no, ang local church, makikita po natin iba-iba ang sizes niyan. Merong katedral, maraming tao, libo-libo, no? Meron pong mga ibang iglesia na talagang milyon, dami ng mga umaatin sa mga services po nila. Ngayon, hindi po masusukat ang paglago ng isang iglesia sa paraan lang ng pagdami ng tao. Ano po? Kahit po kakaunti lamang ang mga mananampalataya sa loob ng church o sa local church, subalit ang ginagawa po nila ay kalooban ng Panginoon at sila ay nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon ayon sa ating mga binasa na sila po ay nagdadalanginan, nag-aaral ng salita ng Diyos, no? At nagbabahagi-bahagi ng tinapay, yung tinatawag na Lord's Supper, at sila po ay nagwiwi ng soul. Yan po ay mga laman ng paglago sa isang local church. Kaya kung wala pa pong local church ang isang Kristiyano, magandang magkaroon po siya ng isang local church, no? Isang iglesia na kung saan ay magpapagamit siya para sa Panginoon. Napakahalaga po noon. Kaya dito makikita po natin sa ating pong pag-aaral yung tatlong outline. The importance of God's Word. Pangalawa, the importance of God's people. Pangatlo, the importance of purity. Ang kahalagahan ng kabanalan. Ito po ay nakapaloob sa loob ng ating pag-aaral ngayong gabi para masabi na ang isang iglesia ay mayroong progreso, no? May paglago. Unahin po natin yung the importance of God's Word. Sabi sa verse 41, then they that gladly receive His Word, no? Maligaya, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos at sila ay nabautismuhan at sila ay nadagdag, no? Nadagdagan yung mga naliligtas, nadadagdag sa isang iglesia, no? Nadadagdag din sa katawan ni Kristo, no? At ito po ang nangyayari, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos, no? At sila po ay nagpabautismo. Ngayon, ang isang taong wala pa kay Kristo, hindi po mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Hindi po mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat para sa kanya, ito po ay kapag sa mga okasyon lamang dapat ay binbuksan ang Biblia. Pero kapag ang isang tao ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo, ang Biblia ang kanyang pinakapangunahing pagkain sa buhay espiritual niya. Hindi po masasabing ang isang Kristiyano ay lalago kung wala ang salita ng Diyos. Kaya ang kahalagahan ng salita ng Diyos ay tunay na kailangang gamitin ng isang tunay na nagsasabing siya ay nanampalataya kay Kristo. Ngunit sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo, ang salita ng Diyos ay baliwala. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yun at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya kahit po ang isang tao ay magbuklat ng Biblia, kung siya po ay wala pang relasyon sa Diyos, hindi rin po niya naiintindihan ang kanyang binabasa. Kaya po meron pong tagapagturo. Kaya po nandito ako ngayon para magturo sa inyo upang lubos ninyong maintindihan at maunawaan ang salita ng Diyos. Napakahalaga po. Ito pong Biblia ay hindi comics. Ito pong Biblia ay hindi po isang libro na gawa ng tao. Ang Biblia ay ginawa ng mga lingkod ng Diyos na kung saan ay kinasihan ng banal na Espiritu. At itong binabasa natin ito na salita ng Diyos ang siyang nagbibigay linaw sa ating buhay, paano tayo lalakad ng may takot sa Diyos. Sapagkat
ang demonyo po, ang demonyo o ang diablo. Ang nais ng diablo, ang Biblia ay hindi po mabasa ng sinumang tao. Bakit ayaw ng diablo na mabasa ng mga tao ang Biblia? Sapagkat mauunawaan nila, maiintindihan nila ang patungkol sa kaligtasan. Nakuha niyo po? Maliliwanagan nila na si Kristo ay nagliligtas, na mayroong pag-asa ang taong wala ng pag-asa, no? Yan ang ibig mo sabihin, Brother Abel. Marami pong mga tao na nagsasabi sa kanyang sarili, wala na yata akong pag-asa. Sobrang sama ko na. Sobrang dami ko nang ginawang kasalanan. Lahat na yata ng reliyon sinamahan ko na para lang maghanap ng totoong kapayapaan. Pero hindi ko matagpuan, no? Ngunit kapag ang isang taong yun na nagsasabing wala na siyang pag-asa ay nakarinig ng salita ng Diyos, mabubuksan sa kanyang kamalayan ang tinatawag na panibagong pag-asa. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sa pangalawang Korinto, talatang 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Maliwanag po, yun po ang gusto ng diablo, na hindi mabasa ng isang tao ang salita ng Diyos at makita ang pag-asang binibigay ng Diyos. Kaya naman, kapag ang isang tao ay nanampalataya at nadagdag sa iglesia o sa katawan ni Kristo, siya po ay lalago sa paraan ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig, at pagdalo sa gawain, pagbabahagi, pananalangin, at pakikipisan sa gawain ng Panginoon. Yan po ang konsepto upang ang isang nagsasabing Kristiyano ay lumago sa kanyang pananampalataya. Kapag ang sabi po ng Diyos sa Romans chapter 10, verse 13, ito po hanggang 17, sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakarinig tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pero hindi naman tinanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaias, Panginoon, sino po ba ang naniniwala sa sinasabi namin? Sa sampalataya ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Ngayon, yung salita ritong isinugo, meron po mga nagtuturo na ibang sekta na sinasabi kapag ka ikaw ay hindi sinugo, wala kang karapatang magbahagi ng salita ng Diyos. Nakuha nyo? May mga nagtuturo po ng ganoon. Ano ang karapatan mo? Isinugo ka ba para mangaral ang salita ng Diyos? Kung hindi ka isinugo, huwag kang mangaral. Ngayon po, yung sinasabi nilang isinugo ay yun lamang daw pong mga ministro, no? Yun lamang daw pong may karapatang magturo ng salita ng Diyos, o mga pare o kung sino man na sinasabi nilang isinugo. Ngayon, pag binasa po natin ang Biblia, may mga tao po sa Biblia na kung saan nung marinig ang pangangaral ni Kristo, sila po ay nakakilala sa Panginoon, bagamat sila ay hindi ministro, sila ay hindi pa tinawag para maging pastor, hindi sila tinawag sa manggagawa ng iglesia, pero sila ay nung marinig ang salita ng Diyos, ay binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Halimbawa po, yung babae sa balon, yung babaeng kausap ni Jesus, siya po ay hindi nag-aral sa Bible school. Hindi rin po siya nag-aral ng theology o anumang mga pag-aaral patungkol sa Biblia para tawagin siya o isugo siya. Subalit, nung marinig niya ang Mesiyas na naantay na nila noong matagal na panahon, ito po ay nagbigay linaw sa kanya upang mabuksan ang kanyang kaisipan patungkol, no, sa katunay na kapayapaang ibinibigay ni Kristo. Kaya nung marinig niya si Kristo patungkol sa mga bagay na nalaman ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, nanampalataya ang babaeng ito na itong kausap niya, ito po yung Mesaya. No? Ito po ang Mesaya. Kaya nung malaman niya yon, ang taong ito, itong babaeng ito ay dali-daling umuwi
no, sa kanilang lugar at ibinahagi sa kanyang mga kapitbahay, maaring binahagi na rin niya sa kanyang mga asawa ang patungkol sa sinabi ni Kristo. Kaya po napakahalaga na kapag para lumago ang isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya, ang progreso po dapat ay unahin niya ang Biblia. Ang Biblia ang kanyang pangunahing pagkain sa spiritual upang siya po ay lumago sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, the importance of God's people. Nakita po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ang kahalagahan ng mga tao sa iglesia. Napakahalaga po ng tungkulin ng bawat isa sa atin para sa local church. Kaya meron po tayong tinatawag na gathering, fellowship at pagsamba sa gawain ng Panginoon. At ang sabi sa verse 42 hanggang 43 na binasa natin sa Acts chapter 2, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Ngayon po, ang sabi nga po ni Rebecca Simon, si Pedro po ay nagsabi na kung saan ang panuntunan para sa paglago ng iglesia ay hindi naman po paramihan, kundi patamaan. No, aanihin niyo po ang isang malaking church, yung mega church, kung ang mga kasama mo naman doon ay puro bulok, no? Puro mga sirang patotoo. 'Di ba? Kaya po iniingatan ang local church sa mga patotoo, sa pamumuhay, no? Kaya mahalaga po na makita ng bawat mananampalataya na para makaiwas sa anumang uri ng kasalanan at hindi mahatak ng kaaway sa kamunduhan, kinakailangan bukod siya ay nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ito po ay kanyang pinamumuhay. At kapag siya ay dumalo sa isang local church, ang local church po, ito pong ating ginagawang panambahan, nagbibigay lakas sa ating spiritual. Bakit nga ba tayo pumupunta sa isang local church? Kaya po tayo pumupunta sa isang local church para sumamba sa Panginoon ay upang mapunan ang ating pong pangangailangang spiritual. Kaya tayo pumupunta sa isang local church at nakikinig ng salita ng Diyos para tayo matuto at magamit ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng mga tao sa iglesia. Kaya mahalin po natin ang bawat isa. May kanya-kanya po yung personality. Tanggapin natin kung anong personality meron ang bawat isa, sapagkat lahat naman tayo ay binabago ng ating Panginoon. Hindi po tayo perpekto. Lahat po tayo ay nagpapabago sa Panginoon, sapagkat tayo ay mula sa kadiliman at hinango patungo sa liwanag. At ngayong tayo ay nasa liwanag, tayo po ay sinusubaybayan ng Diyos upang lumago sa ating pananampalataya sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya dito makikita po natin ng limang bagay o limang bagay sa akin pong sinasabi na ang kahalagahan ng tao. Ngayon, number 1, unahin natin yung tao. Siyempre, yung mga mananampalataya. Sapagkat ito po ay binubuo ng isang local church at ito rin po ang binubuo ng katawan ni Kristo. Kailangan po, yung mga tao sa local church, meron po ring damdamin para sa gawain ng Panginoon. Kailangan palibutan tayo ng mga mananampalataya. Hindi po kinakailangan tayo ay mas maraming kaibigang unbeliever kaysa sa believers. Dapat po mas marami dapat tayong kaibigang mananampalataya, no? Kaunti ang hindi mananampalataya. Bakit, brother? Sapagkat kinakailangan nating mapainit ang isa't isa sa ating spiritual life. At kinakailangan din nating maging magandang ilaw at patotoo o asin sa sanlibutan. Kaya mahalaga po ang tao, mahalaga po ang bawat presensya ng mananampalataya sa isang iglesia. Pangalawa, yung panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. Marami po mga churches na kaya naging malago sa kanilang gawain ay dahil may mga nananalangin para sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyong lahat, no, nananalangin sa ating gawain, at kapag prayer ay binigyan ko ng assignment si Jay para ipaalala ang ating mga ipapanalangin. Ganun pa man, hindi lang pang Wednesday dapat nating ipanalangin ang bawat kasapi ng ating gawain dito sa online, kundi dapat araw-araw ay kabahagi po natin sila sa ating pong personal prayer life.
mahalaga po ang panalangin. Ipag-pray po ninyo ang bawat isa. Pag-pray niyo po ako sa aking pagtuturo sa inyo, sapagkat mahalaga po ang panalangin sa buhay Kristiyano. Yung provision, sa isang local church, mahalaga po yung provision, kaya po meron pong pagbibigay. No? Kaya po may pagbibigay sa loob ng local church. Mali ang sinasabi ng iba na kaya daw po nangihingi ang mga iglesia o yung mga pastor nagtuturo patungkol sa tithes and offering ay para naman daw ito napupunta lang sa mga pastor. Hindi po totoo yun, sapagkat ang local church ay may mga pangangailangan. Sa binibigay nating pera sa gawain ng Panginoon, ito po ang sumusuporta sa pambayad ng ilaw, ng kuryente ng church, no, pagkain ng pastor at mga manggagawa, at salary para sa mga manggagawa. Siyempre, meron din po yung mga health benefits, sapagkat sila po yung mga manggagawa ay lumalabas po yan. At kailangan din po nila ng mga Medicard, ng mga health benefit. Katulad din po ng mga empleyado, sapagkat manggagawa po ng Diyos yan eh. No? Manggagawa yan ng Panginoon. Kaya dapat tayo po mga mananampalataya na bumubuo sa isang local church ay dapat magbigay sa gawain ng Panginoon. Sapagkat pinakakain tayo ng salita ng Diyos, dapat din napakainin din natin yung mga manggagawa ng Panginoon. Kaya mali po yung itinuturo ng iba na kaya lang daw po itinuturo yung tithes and offering, para lang daw ito para sa mga pastor. Kaya yumayaman daw ang mga pastor dahil sa mga pera na binibigay. Hindi po, kapag ang isang pastor ay suko ang kanyang puso sa gawain ng Panginoon at ang kanyang dedication ay para sa gawain ng Panginoon, hindi po siya ang umahawak ng pera ng church. Meron po siya lang tinatawag na treasurer. Maging si Kristo, meron siyang treasurer, hindi siya yung umahawak ng pera ng church, sapagkat para hindi mapulaan yung pastor at hindi masabihan na siya yung nagkikip ng pera sa iglesia, matetempo siya. Kaya dapat magkaroon ng treasurer ang isang local church. Mag-a-appoint po yung mga local member ng local church at i-appoint po nila yung mga manggagawa na tutulong sa gawain ng Panginoon. No? At yung mga sumasama sa pastor ng mga manggagawa, ipinapanalangin po yan. No? Kaya kinakailangan ang pastor ay tinawag ng Panginoon at hindi siya ang tumawag sa kanyang sarili, sapagkat mabigat ang responsibilidad ng isang pastor. Sapagkat marami po akong kilalang mga pastor, nung siya po ay nagkaroon ng mga anak na lalaki, dahil siya ay pastor, ang sabi niya, itong mga anak kong lalaki ay papasturin. Kaya naman, walang hindi naging pastor sa kanyang mga anak na lalaki. Lahat ay naging pastor. Ang pagiging pastor ay pagtawag ng Diyos, personal na pagtawag ng Diyos. Hindi yung tao ang nagsasabi sa kanyang sarili, magpapastor ako. No? Kailangan ipanalangin niya mabuti sa Panginoon kung talagang tinatawag siya bilang pastor. Sapagat mayroon namang ibang gifts na binigay ang Panginoon. Pwede kang maging tagapagturo, no? Pwede kang ebanghelista, no? Marami po sinabi sa Biblia. Kaya mahalaga po yung patungkol sa provision, nasusuportahan po ang mga manggagawa ng Panginoon. Yung partnership, mahalaga din po na ang isang church ay meron pong kapartner na tumutulong para ang church ay magtulungan. No? Magkakaroon ng pinatawag na tulong pinansyal para sa mga missionary. Mahalaga po yan na dapat may mga sinusuportahang missionary ang isang local church. Yung presence, mahalaga din po yan. So nakita po natin ang kahalagahan po ng mga tao sa loob ng local church. May function po yan. No? Kaya po ako naglalagay, kahit online lang ito, naglagay ako ng magpapaalala ng ating Bible study. Salamat kay Ate Pel. At kay Jay naman, nilagay ako para magpaalala ng ating prayer. At kung loloobin ng Diyos at tumagal pa itong ating online Bible study, magkakaroon po ng mga pagbabago next year. Pag-pray po ninyo kasi hindi ko alam kung hanggang kailan tayo sa online, no? Magpapatuloy ang online, kaya naman lagi ko kayong ini-encourage habang merong online Bible study, isama na po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na makapakinig sila ng salita ng Diyos, sapagkat hindi natin masasabi kung hanggang kailan magpapatuloy itong online Bible study. Kaya dapat habang may online Bible study at nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, huwag nating ipagdamot sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kakilala, katrabaho, na makinig sila ng salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat na nagtuturo ng salita ng Diyos ay ayon sa Biblia ang kanilang itinuturo. Kaya po, ito po ay ginawa ng Diyos na buksan ay upang tayong lahat ay mag-benefit at malaman po natin ang katotohanan mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At kung paano pinagpala ang bawat isa sa atin ng Panginoon, makita din ng ating mga mahal sa buhay ang pagpapalang yan ay nagmula sa ating Panginoon. Pangatlo, the importance of purity. Bakit mahalaga ang kabanalan sa isang local church?
Mahalaga po yan sapagkat ang kabanalan ay nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po ay daan upang siya po ay makapagbigay lugod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos, hindi lamang para maligtas, kundi tayo ay mabuhay ng mayroong kabanalan. Yun po ang layunin ng Panginoon. Kaya ingatan po ng atin ang ating mga patotoo. Sabi sa 46 hanggang 47 ng Acts chapter 2, and they continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ngayon po, mahalaga po ang kabanalan sa loob ng local church. At nabasa po natin dito na meron pong tinatawag na Lord's Supper. Ang isang local church ay bumubuo ng Lord's Supper. Madalas ang ginagawa nila pagka unang linggo ng unang buwan. Bakit may Lord's Supper? Kapag yung Lord's Supper, ito po ay pagpapaalala ng ginawa ni Kristo doon sa krus. No? Kaya bago po magpartake ng Lord's Supper, ang isang mananampalataya, tinatanong po ng pastor o kung sino man po yung tatayo para mag-officiate ng Lord's Supper. Nang sasabihin sa mga tao sa loob ng kongregasyon na kung sino po sa inyo ay hindi pa karapat-dapat tumanggap ng Lord's Supper o gumawa ng Lord's Supper, ay mangyari pong huwag kayong magpartake ng Lord's Supper. Ang ibig sabihin nung kung hindi pa mananampalataya ang isang tao, hindi niya pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, wala pa siyang relasyon kay Kristo, wala pa siyang karapatan para magpartake ng Lord's Supper. Yan po ang tinatawag na Kristyanismong Lord's Supper. Sapagkat ang natutunan natin nung araw sa ating buhay nung tayo po ay wala pa kay Kristo, yung pari po, pag pumunta tayo sa altar, ipapakita niya yung otya, yung bilog na puti. Ibabigay niya yun sa bibig ng tao, sasabihin, katawan ni Kristo, sasagot naman yung tao, Amen. Katawan ni Kristo, Amen. Katawan ni Kristo, Amen. Hindi po pala yun ang sinasabi ng Biblia. Kailangan ipaunawa sa kongregasyon na yung sinusubo nila ay hindi literal na katawan ni Kristo. Iyon po ay simbolo nung si Kristo ay namatay doon sa krus. No? Ibinigay ang kanyang buhay at ang kanyang dugo ay nalinis sa kasalanan ng tao. Ito pong Lord's Supper ay pagpapaalala ng ginawa ni Kristo sa krus at pagpapaalala ng malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Yan po ang katotohanan na dapat sabihin ng isang tao o na tumatayo sa iglesia para pag maglo-Lord's Supper, ipapaliwanag niya sa mga tao sapagkat sabi sa Biblia, may mga tao na hindi karapat-dapat magpartake ng Lord's Supper, nagpartake ng Lord's Supper at marami sa kanila ay namatay. Literally. Sapagkat punong-puno sila ng kasalanan tapos nagpartake sila ng Lord's Supper. Ngayon, yun ang katotohanan ng pagpartake ng Lord's Supper. Pagpapaalala ng kamatayan ni Kristo, ng pagdating ni Kristo at ng kabanalan. Kaya may Lord's Supper, pinapaalala na tayo ay minsan tinubos ng Diyos at hindi na tayo kinakailangang magsisi pa uli at manampalataya, kundi once and for all lang po yung pagtanggap kay Kristo. Ngayon po, sa paglakad natin sa buhay, hindi naman po ibig sabihin hindi tayo magkakasala. Kaya po pag tayo ay nagkasala, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. At muli tayong bumalik sa Panginoon. Kaya sa Lord's Supper, sasabihin ng ministro o ng pastor na kung kayo po ay mayroong itinatagong kasalanan, mangyari pong isuko nyo sa Diyos ang inyong mga kasalanan upang kayo ay maging karapat-dapat magpartake ng Lord's Supper. Sabi rin sa Hebrews chapter 12, verse 12 to 17, therefore lift your dropping hands and strengthen your weakness and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joints, but rather be healed. Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. See it that no one falls to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes troubles, and by it many become defiled. That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. For you know that afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears.
Ang isang iglesia ay masasabing lumalago kapag ang lahat ay nagkakaisa, may isang layunin na sambahin at papurihan ng ating Panginoon at nagsasama-sama po silang nananalangin para sa gawain ng ating Panginoon at ang kanilang puso ay mayroong pusong pangunawa, pagpapatawad, no, at pagmamahal. Hindi po natin pwedeng i-judge ang bawat isa na ating pong mga nakakasama sa local church. Lahat po tayo ay may pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Ngayon po, dinidil po tayo sa lahat ng bagay. Inaayos ng Diyos ang ating isip, yung ating puso, ang ating damdamin, ang ating pagkatao, ang ating pag-uugali. Kaya mahalaga po na makita po natin na bilang mananampalataya, tayo po ay kabahagi sa isang katawan, no? Ang katawan kay Kristo Jesus. Tayo po yung tinawag na Universal Church. Ito po yung tunay na tinatawag na Catholic Church, no? Ang ibig sabihin ng Catholic ay Universal Church, no? Kahit saan mang bansa naroon ang isang tao, kapag siya ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo, siya po ay tinawag o kabahagi ng katawan ni Kristo, no? Yan po yung Universal Church. So malinaw po sa ating po pinag-usapan ngayong gabi, napakahalaga po, no, ng malaman ng isang mananampalataya na sa loob ng isang local church ay kinakailangang may progreso, no, may paglago. At para malaman ang paglagong yan, kinakailangan ng bawat isa ay maging kabahagi, no, ng tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos, the importance of God's word, no, the importance of people, at na importance of purity. Mahalaga po yan sa isang local church. Upang tayo ay lumago, kinakailangan tayo ay magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. At sana po napagpala po tayo ng ating Panginoon sa gabing ito at ang Diyos ang maitaas sa ating naging pag-aaral. Salamat po. God bless po sa ating lahat. At tayo po ay magko-closing prayer. Brother Jay, paki-closing sa ating prayer. Tayo po ay kasal. Lord Jesus Christ, salamat po at kami nagsama-sama at nagtipon po ngayong gabi upang mag-aral po ng iyong salita. Lord Jesus Christ, maraming salamat at kadaya niyo po kami sa araw-araw naming buhay at kayo po ang aming Diyos at dakila. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga kasalanan at ingatan niyo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amin po. Salamat po Diyos, sa gabi ito kami natuto mula sa iyong salita at pinaunahan niyo po sa amin ang kahalagahan po ng paglago sa isang local church at sa aming pong buhay Kristiyano. Dalayan ko po Diyos dito kung sino po ang hindi pa tumatanggap, hindi mo pa alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay namatay, ay ito na ang oras at panahon upang makilala mo si Kristo. Ito na ang maaring pagkakataon upang itong narinig mong salita patungkol sa pagliligtas ni Kristo ay magbigay linaw sa iyong puso at makamit mo ang tunay na ibinibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kung nais mong gawin yan, ay pwede tayong manalangin at pwede kang sumunod sa panalangin ito. Dakilang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat,